Ngayong kasagsagan ng 2026 PNP recruitment, ano nga ba ang dapat malaman ng ating mga police applicants sa pag-a-apply sa Philippine National Police? Isang karangalan na nagbukas na naman ng PNP recruitment at syempre, i-interviewin natin si Police Colonel Henry Dampal. Sir, ano po ang mensahe niyo po sa ating mga police applicants ngayong 2026 hanggang ay maging handa sila ngayong pagsabak nila sa pagpupulis, sir? Okay, actually, we'd like to inform our applicants nationwide sa PNP na open na po ang ano natin, ang recruitment natin for this year 2026. We have received the approved resolution from the NAPOLCOM and ang timeline natin for the recruitment for this year ay nag-umpisa na po. So, we are expecting to receive our applicants this coming April. And we encourage our applicants all over nationwide to prepare themselves for this incoming recruitment cycle, PNP recruitment cycle. So, kung mayroon tayong mga problema noon, especially na alam natin na yung mga applicants natin ay mayroong mga applicante na ilang beses nang pabalik-balik, no? So, you know already saan kayo nagkulang noon, and then we encourage you to, it's high time for you to fix everything, no? Documentations, kung may mga problema sa, konting problema sa health, then try to check, no? Para by the time na we are accepting your folders, you will not be ready for this cycle. Ma'am, sa muling pagbubukas ng PNP Recruitment 2026, ilan po ba yung quota natin para sa taon na to? Okay, for this calendar year, we have 783 total quota allotted for the National Capital Region Police Office. So ma'am, ano po ba yung dapat pagandaan? At syempre, baka may anunsyo po kayo sa ating mga police applicants ng NCRPO. Especially, ito pong NCRPO may pinakamalaking quota nationwide sa quota ng Philippine National Police, ma'am. Okay, so ngayon pa lang, dapat ihanda na nila ang kanilang mga dokumento. So basic requirements lang din naman, same as before. And of course, they have to prepare emotionally and physically. In addition, sa applicants natin, no, please kindly check your birth certificates from the PSA. Kasi there are discrepancies sa mga previous applicants natin. No? Iba yung nakasulat sa PSA birth certificate nila, then iba din yung nakareflect sa diploma eligibility. So kung meron mang mga problema sa PSA nila, ngayon pa lang, i-check nyo na. So as well as yung ating Pag-ibig membership, PhilHealth membership, yung ating TIN numbers. So, dapat sa legit sila kukuha. Huwag silang pumatol dun sa mga nag-o-offer online kasi scam po yan. Kasi nagkakaroon po tayo ng problema pagdating natin sa ating payroll sa mga susunod na buwan if ever na ma-accept sila sa service. So ma'am, baka meron pa kayong karagang announcement na marami kasing nagkalat na pages ngayon na namimeke tungkol sa mga PNP recruitment announcement sa mga GC. Bago siya mo silang imbita na i-like and follow ang PNP recruitment selection service itong NCR, ma'am. Yes, oo, madami kasing nagpapalaganap ng mga maling informasyon, no? So sa ating mga applicants, please do follow the PNP Recruitment and Selection Service Facebook page as well as yung Tambay ng Police and of course, the PNP Recruitment and Selection Unit National Capital Region. Mula po dito sa Philippine National Police Camp Crame, ako po ang inyong Police News Network Correspondent, Police Chief Master Sergeant Mauricio Bonilla Ruiz, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng Balitang Pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. Reporter na rin yung boss namin. Yan. Supportive sa PNS. Siya pa likod, sir. Yan. Thank you, sir. Thank you. Okay. Yeah.